Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong ginawang pagsundo nitong sila ka-business dito kay Kayla, hanggang sa pagpapagamot nila dito at sa pagpapaturok ni Papa Dins dito kay Kayla. Pag-isahin na po natin ang reaksyon patungkol dito. Kung matatanda natin guys, doon sa mga nakaraang vlog nitong si Papa Dins na gusto nga nilang sunduin itong si Kayla, ay hindi napasama ni Papa Dins itong si Kayla. Kahit nga pinipilit na halos ni nanay itong si Kayla na sumama dito kay Papa Dins, at may pagkakataon pa nga na nag-offer na itong si Papa Dins ng pera dito kay Kayla para sumama lang ito dito kay Papa Dins. Pero hindi pa rin niya nakumbinsi na sumama itong si Kayla papunta dito sa ka-business house. Dahil ang plano nga nito si Papa Dins ay kung may isama niya ito si Kayla dito sa ka-business house, ay ipapagamot niya nga ito. Ipapa-ultrasound yung tiyan, ipapa-laboratory, at yun nga, balak nilang paturukan itong si Kayla dahil doon sa kanyang depresyon. Dahil itong si Kayla nga ay pag gamot ang ibinibigay sa kanya, yung oral na gamot, ay hindi nito iniinom. At ito pa nga yung nagtitrigger dito kay Kayla para maging violente. At dahil nga hindi makumbinsi nito si Papa Dins, ito si Kayla, na mapasama dito sa ka-business house, kaya naman naisip nito si Papa Dins na humingi na ng tulong kay ka-business para sunduin ito si Kayla. Dahil alam naman natin na ito si Kayla ay sumusunod kay ka-business. Dahil ayon kay Kayla ay may respeto siya dito kay ka-business. Dahil tinitingnan niya ito bilang isang tatay. Kaya lang nang una sunduin nito nila ka-business, ito si Kayla,
ay nabigo itong sila ka-business dahil hindi natagpuan nila ka-business itong si Kyla dito sa bahay nila. Sinubukan nila itong hanapin sa ilog pero ayun, hindi din nila ito natagpuan. Kaya naman nung sumunod na araw ay binalikan nila itong si Kyla at kasama na si Mrs. Ka-business sa pagbalik nilang ito. Na kung saan pa nga ay nadaanan nila itong mag-asawang Lito at Vera na namamalimos at nangangalakal sa lansangan. At sa pagkakataong ito ay nung dating nila ka-business dito sa bahay na inuupahan nila Kyla, ay wala din dito si Kyla. At ang sabi ng nanay ni Kyla, ay doon daw tumutulog si Kyla sa dati nilang bahay doon sa gubat. Kaya naman minabuti nila ka-business na puntahan itong si Kyla doon para nga maisama at maipa-check up. At sa pagpunta nila doon ay kasama nila itong si nanay at itong si Ate Cory para nga sunduin itong si Kyla. At nung naando na sila, nung unang pasok nila ka-business doon, ay si nanay muna ang kumausap dito kay Kyla. At narinig natin na medyo matakas ang boses nitong si Kyla dito kay nanay. At ang sabi nga ni nanay, ay nagagalit ito si Kyla. Dahil ang sabi, nagbibihis pa nga daw. Pero nung makita na ni Kyla itong si ka-business, ay tila ba biglang kumalma itong si Kyla. At nakita natin na tila ba nahihiya siya dito kay ka-business. Kumbaga dito natin makikita kung ano yung respeto nitong si Kyla kay ka-business. Dahil yun nga, kung matatandaan natin doon sa vlog ng mga Ems, ay tinanong nila itong si Kyla kung bakit mabilis itong sumusunod dito kay ka-business. At ang banggit nga ni Kyla ay dahil matanda itong si ka-business at parang tatay na nga daw niya ito. Kumbaga nandun yung respeto nito si Kyla dito kay ka-business bilang isang tatay. Kaya naman nung sunduin nila ka-business itong si Kyla, ay nakita naman natin na wala na itong pagdadalawang isip. At kaagad nga itong sumama dito kay ka-business. Samantalang itong si Papa Dins ay nakailang beses niyang binalikan ito si Kyla. At sinubukang kumbinsihin na sumama sa kanila para nga maipagamot. Pero hindi nila ito nakumbinsi. Ito si ka-business isang balik lang hindi lang niya naisama nung una dahil hindi nila natagpuan si Kyla. Pero kita mo naman, ngayon natagpuan nila si Kyla, nabutan nila si Kyla doon, ay wala akong dalawang sabi si ka-business. At kaagad na sumama ito si Kyla. Kaya dito natin makikita talaga yung respeto nito si Kyla dito kay Mr. and Mrs. Ka-business. Dahil kaagad nga nilang napasunod dito Kaagad nga nilang napasama ito. At ito nga, nung sumama sa kanila dito sa ka-business house, ay napa-check up agad nila. Napa-ultrasound agad nila. Samantalang sa ikinikwento ni nanay, ay hindi nga daw nila ito maipa-check up dahil nagagalit ito si Kyla. Pero kita mo naman dito kay ka-business. Napa-check up nila ito si Kyla nang hindi nagre-reklamo ito si Kyla. At nito nga lang, nakaraang araw, ay nadala na ito ni Papa Dins o naibalik na ni Papa Dins ito doon sa psychiatrist doctor. At napaturo ka na nga ito si Kyla. At sa tingin ko, ay ito na yung simula para maipagamot ng maayos itong si Kyla. Dahil yun nga, pagturo kasi, ay hindi na niya kayang tanggihan yung gamot na papasok sa kanyang katawan. Dahil yung oral na gamot na iniinom niya At sabi ni Ate Cory, isinisingit lang sa ilalim ng dila o sa ngipin. At pag hindi ka na nakatingin, ay iniluluwa din lang niya. Kumbaga nasasayang lang yung gamot. At hindi din pumapasok sa katawan niya yung gamot. Ay pero ituturo, ay alam naman natin na diretso ito sa katawan ng tao. Kaya hindi na siya makakatanggi dito. Bagamat may mga gamot pa rin na inireseta itong doktor dito kay Kyla para inumin, ay syempre malaking iba na yung may naiturok sa kanya na gamot ngang pang anti-depression.
Dahil kahit papaano, itong gamot na itinurok sa kanya, hindi na niya kayang itapon. Dahil nasa katawan niya na ito. Kumpara dun sa dati nang binigay lang sa kanyang gamot, ay yung iniinom lang o yung oral na gamot lang. Na pag naitapon niya, ay di yun, wala na talagang papasok na gamot sa kanyang katawan. Ngayon, na naturokan na siya, ay iba-iba na ito kumpara dati. Dahil nakaturok na At ang sabi nga ng doktor ay 1 month bago ulit ituturukan. At siguro ang maganda dito, pag muli siyang patuturukan, ay mas maganda kung sila ka-business uli ang susundo dito. Dahil pag si Papa Dins nga sumusundo dito, ay hindi ito mapasama ni Papa Dins. Kahit nga opera na nga niya ito ng pera, hindi niya ito mapasama. Tanging kay ka-business lang talaga ito sumusunod. Nakita naman natin, noon nga sunduin siya, nila ka-business. Hindi nagdaluhan sabi si ka-business. Sama agad siya. Kumbaga, sabi ko nga, ganun natin makikita yung respeto nitong si Kayla ka-business at kay Mrs. ka-business. Alam nyo guys, bagamat nakikita nga natin na may kakaiba dito kay Kayla, may something dito sa kinikilos ni Kayla, sa pag-iisip nito si Kayla, pero makikita din natin guys na hindi ganon kalala ito si Kayla. Dahil marunong itong kumilala. Katulad nga dito kay ka-business at kay Mrs. ka-business. Kinikilala niya ito. Inirerespeto nga niya ito. At ito ay isang sign na itong si Kayla ay hindi ganon kalala ang depresyon. At ang tingin ko, ay pag nagpatuloy-tuloy ang pagpapaturok dito kay Kayla ng gamot anti-depression, ay malaki ang posibilidad na gumaling ito. Napakalaki ng posibilidad na bumalik sa normal ang buhay ni Kayla. At dahil nga turok na ang ginagawang paggagamutan dito kay Kayla, ay naandun yung nakikita nating napakalaking pag-asa ng paggaling nito si Kayla doon sa kanyang dinadalang depression ngayon. At sana nga sa mga susunod na buwan na kailangan paturukan ito si Kayla, ay makumbinsi nila itong sumama sa kanila para mapaturukan. Sana ay hindi na maging pasaway ito si Kayla, katulad ng mga nakaraan na sinusundo ito ni Papa Dins, na talaga namang kahit anong pagpupumilit nila Papa Dins, kahit anong pangungumbinse dito kay Kayla, ay talagang hindi nila makumbinsin sumama. Sana sa mga susunod na buwan na patuturukan nila ito, ay ganon din lang kabilis nila itong makumbinsin sumama o magpaturok. Kung gaano kabilis nakumbinsin itong sila ka-business na mapasama ito si Kayla para magpagamot. Kaya nga sabi ko siguro ang maganda dito ay tuwing susunduin ito si Kayla para magpagamot, ay si ka-business na sumundo. Para hindi na ito tumanggi. Dahil nga nakita natin yung respeto nito si Kayla dito kay Mr. Ka-business. At ganoon na rin kay Mrs. Ka-business. Kaya yun, sana naman talaga ay magtuloy-tuloy na itong pagpapagamot dito kay Kayla na ito. Dahil sila Papa Dins, sila Ka-business, ay desidido naman yan na tulungan itong si Kayla sa pagpapagamot hanggang sa ito'y gumaling. Ang magiging problema na nga lang dito ay kung itong si Kayla mismo ang ayaw ng sumunod na naman. Kaya yun ang tanging dasal natin. Yun ang tanging panalangin natin. Na sana ito si Kayla hindi na tumanggi ito si Kayla sa tuwing susunduin nito nila Papa Dins o nila Ka-business. Sana magtuloy-tuloy na itong pagpapagamot sa kanya. Parang sa mga darating na panahon ay makita natin na itong si Kayla ay bumalik na sa katinuan o bumalik na dun sa dati niyang katinuan. At yan po ang susubaybayan natin sa mga susunod pang kabanata ng buhay nito si Kayla. Paano po, hanggang dito na lang muna uli po at sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at nanonood sa aking mga video.
At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, ma'am. At ganoon din po dito kay MK Inday Okray. Shout out po sa inyo. Ito po ay isang vlogger din na kung matatandaan natin, ay ito yung pumunta dito kay Laka Business na minsan na rin i-promote nito sila ka business ang channel nito. Suportahan po natin yan, MK Inday Okray. Shoutout po sa inyo, ma'am. At yun, maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo. Ingat po kayo lagi. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.